Okay, a pleasant good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa pagpreserba niya sa atin, sa pagsama niya sa atin, sa pag-iingat niya sa atin itong nakalipas na isang linggo. At tayo ay muli ay tinipon niya rito sa lugar na to para sa isang layunin na sambahin siya at banalin ang araw ng Panginoon. So, pinupuri natin at pinapasalamatan ang Panginoon sa bagay na ito. So, ilang mga paalala lamang po at announcement. Siguro, simulan natin sa pagbati sa ating mga bisita. So, hindi ko na po kayo isa-isahin yung mga visitors namin, mga mahal naming bisita sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyo at kami nagagalak na muli kasama namin kayo na mananambahan sa Panginoon. At ang aming dalangin na sana ay mapagpala kayo katulad namin sa ating gawain. Higit sa lahat sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita mamaya. So, yun po yung ating marubdob na hangarin para sa inyong lahat. Sa mga taga-subaybay natin sa Facebook, FB Live, isang mapagpalang umaga rin sa inyong lahat. Kami nakikigalak sa inyong patuloy na pagtunghay sa ating gawain every Sunday. So yun din yung aming panalangin sa inyo na sana'y mapagpala kayo ng Diyos sa inyong pag-stay para makipanambahan at mag-aral ng salita kasama namin sa araw na ito. So, ano pa ba? Mga announcement sa mga birthday at anniversary for this week. O isama na natin yung kahapon, total weekend din naman. Happy anniversary uli kay Brother Aya at Sister Eya sa kanilang 11th wedding anniversary. So, patuloy nawa ang pagpapala ng Panginoon sa inyong married life, sa inyong marriage. Bukas, anniversary din ng ating kapatid na si Jo at ang kanyang may bahay, siyempre, no? Si Carlos. So, kaya nga anniversary, no? So, kilala naman natin si Carlos. So, wala siya ngayon, no? Si Jo, wala pa rin. So, yun. Matagal na natin kasama si Carlos. So, at patuloy natin pinapanalangin na sana sa biyaya ng Panginoon ay makasumpong rin siya ng kaligtasan katulad ng kanyang mahal na asawa. So, happy anniversary, Sister Jo and Carlos, sa inyong dalawa. At for this next week kasi tatawid na sa July, no? Isa lang yata yung celebrant natin for this month, coming July, sa July 3. So, that will be on Thursday, si Christian. Happy birthday, Christian, ang husband ni Maan. At siyempre, mauna na yung husband muna, no, sa wife, bago yung anak ng ating mga mahal na kapatid na si Marvin at sino nga? Sister Rosel. So, happy birthday, Christian. So, yun. Wala na po tayong ilang celebrants this week. May mga ilan, no, natatawid pa next week. So, wala si Pastor, di natin kasama this morning dahil siya po ay invited speaker sa anniversary service ng Moonwalk. So, by this time, baka nangangaral na siya. So, isama natin siya sa panalangin para sa kanyang mensahe na inihanda para sa Iglesia sa Moonwalk, ating sister church doon sa Parañaque. So, at today, dahil mayroon tayong gospel hour service, maaga yung ating prayer meeting. So, after lunch, at 1:15 siguro, mag-start na po tayo ng ating prayer meeting
So, kung meron pa kayong pahabol na petition, Thanksgiving, ay ipadala nyo na lang kay Brother Josiah na siyang magpapacilitate ng ating prayer meeting mamayang 1:15. So, at afternoon, yung ating gospel hour service, no? At 2:30, yan ang schedule natin kapag last Sunday ng buwan. So, mamaya, ang magtuturo po para sa ating gospel hour service ay si Brother JM. So, andyan na ba siya? So, kung wala pa, mamaya nandito na siya. Parating na siya na ay makaspiling natin siya maya-maya. So, I guess meron yata tayong 15 invited visitors na nag-confirm. So, ipanalangin din natin yan na sana ay makarating sila, no, para sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus mamaya. So, that will be all para sa ating announcement at mga pagbati. Dadako na po tayo sa ating panambahan officially. So, allow me to read yung maikli lamang po na talata sa 1 Chronicles chapter 29. Babasahin ko lang po yung verse 11 bilang panimula at panawagan po sa ating panambahan sa umagang ito. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kalwalatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. So, ito'y bahagi ng pagpasalamat ni David. At ito'y paanyaya rin sa atin, o paalala sa atin sa umagang ito na tayo'y lalapit sa Diyos sa isang panambahan na ang ating dakilang Diyos na nilalapinan at naisambahin ay ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang soberanong Diyos na may lalang ng langit at lupa at ang Panginoong Diyos din ay soberano. Siya ang kataas-taasan na He's doing His will according to His purpose doon sa kalangitan at ginagawa niya yung kanyang nais ayon sa kanyang kagustuhan. Ang ating Panginoon din na naisambahin sa umagang ito ay the Almighty Lord na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. So, kaya nga walang makakapigil nito o makakatwart ng kanyang layunin o yung purpose sapagkat siya ang soberanong Diyos. Ang Diyos din na nais nating sambahin sa umagang ito ay the only potentate, the King of Kings and Lord of Lords. Kaya sa umagang ito, sana yun ang ating maging damdamin na ating nilalapitan ay isang banal at dakilang Diyos na may lalang ng langit at lupa. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay meron tayong pribileyo na makalapit sa Kanya sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang imahe ng invisible God at sa pamamagitan niya ay may kaligtasan at katubusan ng ating mga kasalanan at kapatawaran din naman sa ating mga kasalanan sapagkat siya ang dakilang tagapagligtas na namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya nga sana sa mga kapatid natin, sa ating lahat na may ugnayan sa Diyos, ito yung ating maging matamis na pag-aalala sa araw ng Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng puso at espiritu na tunay na nais sumamba sa Kanya. At sa mga mahal natin sa buhay na wala pang ugnayan sa Kanya, ito po yung aming Diyos na sinasamba at nag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Sana po ay sa pamamagitan ng gawain na ito ay makilala nyo at manampalataya kayo katulad namin sa ating dakila at mapagmahal na Diyos. So yun lamang po at tayo po ay dumako sa isang panalangin.
aming banal at dakilang Diyos, mapagpalang Ama, at mapagmahal na Diyos, pinupuri ka po namin at sinasamba, kinakilala namin na Ikaw ang may akda ng buhay at naglikha ng lahat ng bagay at sa pamamagitan mo ay at sa iyong kagustuhan ay nalikha ang lahat ng bagay. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat sa regalo ng buhay at sa bawat isa sa amin. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, pag-preserve mo sa aming mga anak mo at sa aming mga mahal sa buhay itong isang linggo na nakalipas. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Samahan mo po sana kami ng iyong banal na spirito sa aming gawain sa umagang ito. Ikaw po sana ang tunay naming maitaas at madakila at ma-proclaim, Panginoon, sapagkat Ikaw ang siyang karapat-dapat at naitaas at purihin sa araw na ito. Gawin mo po sana ang katanggap-tanggap sa inyo ang aming gawain at kami ay kumikilala rin ng aming mga kahinaan at nag-a-acknowledge ng total dependence po sa inyo, Panginoon. Kaya lumalapit din po kami para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Sana po hindi maging hadlang ito para po ikaw ay tuluyan naming masamba at mapuri sa umagang ito. Samahan mo po kami sa aming pag-aawitan. Ilagay mo po sa aming mga puso't isipan ang mga salita na tunay na nakakaunawa ng mga katotohanan na nakapaloob sa aming mga aawitin na sana ay tunay na makapagbigay lugod po sa inyo, Panginoon. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, samahan mo po kami at sana po ay maging fruitful ito sa bawat isa sa amin, na mapasigla ang bawat kaluluwa na meron kami sa umagang ito at mapagtibay po, Panginoon, yung aming pananampalataya at maging inspiring ang aming paglilingkod po sa inyo. Ito pong aming panalangin, Panginoon, para sa amin, pero hinihiling din namin na sana po para sa aming mga mahal sa buhay na wala pag-unayan sa inyo, gamitin mo po sana ang pangangaral ng iyong salita para po ang ebanghelyo at kaligtasan ng aming Panginoong Hesus ay makaabot din po sa kanila. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka po namin at sinasamba, samahan mo po kami sa umagang ito. At inaalala din namin ang aming pastor na nasa kabilang iglesia sa Parañaque. Ikaw po sana ang sumama sa kanya at tulungan mo po siya na maipahayag na may katapatan din naman ang iyong salita. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So para po sa unang himno na awitin natin, hiniling ko po lahat na tumayo at awitin po natin ang hymn 13 po sa ating Trinity Hymnal book. Oh, worship the King. The King, all glorious above, oh, gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and bearded with grace. Oh, tell of His might, sing
it is still in the dew and the rain. Frail children of God and feeble as frail, indeed who withdraw nor find it to be. Thy mercies how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. O measureless mighty, ineffable love, while angels delight to Him the above. The humble creation, knowing all their lays, with true adoration shall be to Thy praise. Amen. Amen. Please be seated. Ito pong hymn na ito ay hango sa Psalms 145, no? Yung Psalm 145 ay a hymn of praise po, no? Na nagbibigay diin po sa greatness, goodness, and faithfulness ng ating Diyos at inuudyukan po tayo ng may akda ni David, no, na iproklama natin yung kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan sa lahat ng henerasyon. So, sapagkat siya ang ating Maker, Defender, Redeemer, and Friend. So, sabi sa Isaiah 38:11, my glory I will not give to others. So, ganun ka jealous yung Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. At tayo inutusan na iproklama natin yung kanyang kaluwalhatian at ihayag natin yung kanyang kapangyarihan. So, sana ay nakakasunod tayo sa maliwanag na utos na ito ng ating Panginoon. So patuloy nating purihin at sambahin ang ating Diyos sa umagang ito. At ang susunod po nating awit ay matatagpuan sa hymn number 35. So itong kagandahan na wala na tayong hymnal, no? Hymnal books dahil nandiyan na at nababasa na po natin. So hymn 35, a immortal, invisible, God, only wise. So, yung mga attributes ng ating Panginoon ay nakaungkop, ay nakapaloob dito sa mga hymn na ating babasahin. Ito'y hango sa Timothy, chapter 1, verse 17. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, and the only wise God, be honor and glory forever and ever. So, parang doxology, no? At pagtataas din at pagdakila sa kanyang pangalan. Sapagkat siya nga ang the only potentate, the King of Kings and Lord of Lords. So, awitin po natin, immortal, invisible, God only wise. Glorious, the ancient of days, almighty be
Amen. Amen. Immortal, invisible, God only wise. So, nagpapakita ng ating Diyos ay siya ay self-sufficient, no? Wala siyang simula, wala siyang katapusan. At hindi siya nagsisis sa kanyang kaluwalhatian at siya ay palaging aktibo at kumikilos sa ating mga buhay. So, He's the only wise. He alone is wise. Kaya lahat ng katalinuhan, wisdom sa mundong ito ay galing sa Kanya. At kung sa tingin mo matalino ka, wala yan sa kung i-compare sa wisdom ng Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng katalinuhan. Kaya pinupuri natin at pinapasalamatan ng Diyos sa Kanyang mga maliwanag na katangian na ating binanggit. So, sa pagpapatuloy po ng ating panambahan, tayo po dadako sa ating scripture reading. For this morning ay tawagin ko po si Brother Anthony para po pangunahan tayo sa pagbasa ng Malakay. So Malakay, chapter 1. Chapter 1. Inihiling ko pong lahat na magsitayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang ating teksto ay matatagpuan po sa aklat ni Malakay o Malakias. Ito ay between the New Testament of Matthew at Old Testament of Zacarias. Okay. Babasahin ko po sa wikang Tagalog ang aklat ni Malakias. Ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, paano mo kami inibig? Hindi ba si Iso ang kapatid ni Jacob? Sabi ng Panginoon. Gayon may inibig ko si Jacob, ngunit si Iso ay aking kinamuhian at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang. Kung sinasabi ng Edom, kami nawasak, ngunit muli naming itatayo ang mga guho. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maaari sila magtayo, ngunit aking ibabagsak hanggang sila'y tawaging masamang lupain. Galit ang Panginoon sa bayang ito magpakailanman. Makikita ng sarili ninyong mga mata at inyong sasabihin, dakila ang Panginoon hanggang sa kabilang hangganan ng Israel. Iginagalang na anak ang kanyang ama at ng mga utusan ang kanilang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalan nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari na humahamak sa aking pangalan, inyong sinasabi, paano namin hinamak ang inyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana at inyong sinasabi, paano ka namin nilapastangan? Sa inyong sinasabing ang hapag ng Panginoon ay hamak. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisiyahan kaya siya sa iyo o papakitahan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mahukbo. Ngayon maaari bang inyong hingin ang kabutihan ng Diyos upang pagpalaing niya tayo? May gayong kaloob sa inyong kamay, magpapakita kaya siya ng paglingap sa alinmang sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O mayroon sana sa inyong magsara ng mga pinto upang hindi kayo makapagpaningas ng apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan.
Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mahukbo. At hindi ako tatanggap ng handog mula sa inyong kamay. Sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyon, dakila ang aking pangalan sa mga bansa at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyang ang aking pangalan at ng dalisay na handog sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ngunit inyong nilalapastangan iyon kapag inyong sinasabi na ang hapag ng Panginoon ay nadungisan at bunga nito. Ang pagkain niya ay hamak. Sinasabi rin ninyo, nakakasawa na ito at inaamoy-amoy pa ninyo ito, sabi ng Panginoon na mahukbo. Dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay at ang may sakit, at ito ay dinadala ninyong bilang handog. Tatanggapin ko ba ito mula sa inyong mga kamay? Sabi ng Panginoon. Ngunit sumpain ang mandaraya sa mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki at ipinangako ito gayunpamay naghahain ng hayop ng may kapintasan sa Panginoon, sapagkat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay kinatatakutan ng mga bansa. Makakaupo na pong lahat. Bilang historical background po ng libro po ng Malakias or ni Malakay, ito'y panahon ng na kung saan ang mga Hudyo po ay kababalik lang sa kanilang bayan ng Israel mula sa Babylonian exile. At ang kanilang templo ay naitayo noong panahon ng 515 BC. At that time, nagkaroon po ng, bagamat may naitayo na kanilang templo, doon pa rin po nagkaroon po ng spiritual stagnation sa kanila. Sabihin po natin sa simpleng pananalita, nandoon sila, sumasamba, doon ang mga pari, naghahandog ng mga inaalay nila mga hayop, mga bagay na dapat ihandog sa ating Panginoon. Doon din ang mga Hudyo na sumasamba, subalit wala po sa kanilang puso at isipan ang kanilang pananambahan. Parang, out of ritualistic na lang dumarating sa ginagawa nila sa linggo-linggo nilang pananambahan sa ating Panginoon. O sabihin na sa panahon natin ngayon, para bang kailangan lang na umattend dahil linggo, dahil ako isang Kristiyano, quote and quote. Maaaring masabi natin na ito'y isang social gathering na lang, or sabihin natin sa ibang mga negosyante, ang linggo ay ginagawa lang negosyo, isang network gathering sa panahon natin, which is napakasakit pakinggan, lalo sa araw ng ating Panginoon na ginagawa itong mga bagay na ito. Sa Malakay po, sa verse 2 and 3, hinalit po ng Panginoon ng kanyang electing love between Jacob and Esau. It emphasized the sovereignty ng Panginoon in choosing His people. This connects to the New Testament verse Romans 9 verse 13, which is, it reinforces the doctrine of divine election. Sabi nga po rito sa Romans 9 verse 13, as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. It is related also sa book of Genesis 25, chapter 25, verse 19 to 28. Ito po yung panahon na nagbubuntis po si Rebecca sa twin sons nila ni Isaac, na nabanggit ko po, Jacob at si Esau. Immediately po, nagkaroon po ng nabanggit ko po kanina, na nirebuke ng Panginoon ng kanilang insincere worship. The priests and the people dishonor God by offering blemish sacrifices. Yung mga may pilay, yung mga may bahid na karumihan ng mga hayop sa harapan ng ating Panginoon, na kung saan ay nasusuklam ang ating Panginoon. Wala talaga sa
puso nila ang pagsamba, pagbigay ng reverence sa ating Panginoong Diyos. Nakakalungkot po nung panahon na yon. Bagamat sila nakabalik sa exile from the Babylon, at the same time na rebuild na kanilang temple, pero wala talaga. Nawala yung sigla ng kanilang pananambahan. Kaya nga, nandito po si Propetang Malakias, inutusan ng ating Panginoong Diyos upang ipabatid sa kanila ang kanilang kakulangan, upang manumbalik sila sa kanilang pagsamba ng tama. Ano ba ang nararapat na pagsamba sa ating Panginoon Diyos? Ano ba ang dapat nilang malaman ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos? Sabihin natin yung Torah, yung libro na yung Old Testament na ginagamit po nila. Yung kanilang lack of reverence talaga is reflects a heart that doesn't truly honor our God. Sa panahon natin, si Propetang Malakias, sabihin na po natin na he calls out yung spiritual leaders natin na kung may ganitong mindset po ang ating mga elders, mga deacons, and even now leaders na tumatayo po rito sa simbahan, ay maging accountable po tayo, maging maayos po ang ating puso't isipan sa ating pananambahan sa ating Panginoon. Tayo ba'y nararapat na humarap sa Kanya? Tayo ba'y may pagsisisi sa harapan ng ating Panginoon Diyos? Meron ba tayong tinatagong mga kasalanan na dapat natin ihingi ng tawad sa ating Panginoon? Hoping and praying that everybody would have that such of spirit of within us, yung ating paggalang talaga sa ating Panginoon. This chapter is not merely an ancient rebuke to the nation of Israel. It is a mirror of many Christian churches in our generation. Its message is highly relevant to have a correct worship, proper stewardship of our life, our resources, and our daily Christian walk with the Lord. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Brother Ton, sa pangunguna sa ating scripture reading. At ngayon po, bahagi pa rin ng ating pagsamba ay ang ating pagkakaloob o offering. Babasahin ko po ang Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth and the first fruits from all your crops. Then your barns will be full and your wine barrels will overflow with new wine. So, ito po pagre-reinforce, no, pagpapatibay dun sa konsepto ng stewardship. No, pagkilala po na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. No? Tayo katiwala lamang. Yung ating talino na ginagamit natin sa ating paghahanap buhay, yung ating health, kalakasan, ay lahat ng yan ay galing sa Diyos, maging yung ating buhay. No? At siyempre, yung mga properties na meron man tayo, kinikilala natin na lahat na yan ay dahil sa mapagpala at mabuting kamay ng Diyos ay pinagkaloob niya sa atin. Kaya nga, sa ating gratefulness at pagpapasalamat sa Diyos ay ibinabalik natin sa Kanya yung siya rin naman ang naunang naging matapat sa atin. So tayo po dadako sa ating offering. Tawagin ko po yung ating mga ushers para po ilapit sa atin yung ating offering bags. At para sa ating mga followers sa Facebook, kung kayo po ay
hinihimok ng Diyos, ng Espiritu na magbahagi para po sa gawain ng iglesia dito sa Trinity Neighborhood Church ay naka-flash po sa inyong screen yung aming bank account kung saan ay pwede kayong mag-deposit sa kasiyahan po ng iyong puso sa pagbabahagi or pagiging part ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Diyos. So tayo po'y lumapit sa Diyos at ipasalamat po natin, pagpasalamat natin ang mga offering. O Panginoon, pinapasalamatan ka po namin sa iyong katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga work at kalakasan na meron kami. Kinikilala namin na ito po galing sa inyong mapagpalang kamay. Salamat po sa iyong katapatan sa amin. At ngayon po ay ibinabalik namin ang portion ng iyong blessing sa amin. Tanggapin mo po nawa ito at maging pleasing sa iyong mata, yung aming pagkakaloob. At salamat at kung meron man kayong itinuturo sa amin ay linisin mo po ang aming puso sa aming pagbibigay at sana po maging pure yung aming intensyon na ibalik kaloob sa inyo ang mga salaping ito na nalikom. Salamat po Panginoon at ang aming marubdob na panalangin ay bigyan mo ng patuloy na faithfulness yung mga tao na nagagasiwa nito para po ito po magamit sa ikalalaganap ng iyong salita dito po sa lugar na ito o sa anumang lugar na kung saan mo gagamitin ang aming iglesia para po sa pangangaral ng iyong ebanghelyo. At pagsuporta po sa mga leaders namin na nagpapagal at nagbibigay ng kanilang buhay para po sa iyong ebanghelyo. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat na ito at ito'y aming panalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, tayo po'y malapit ng dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero bago po yun ay tayo po'y umawit bilang paghahanda para sa ating pakikinig ng kanyang banal na salita. So sa hymn, ano bang hymn yun? 76, yes. With grateful heart, my thanks I bring. So, po yung ating awitin. Grateful heart, my thanks I bring before the great thy praise I sing. I worship in thy holy place and praise thee for thy truth and grace. For truth and grace together shine in thy most holy word divine. I cried to thee, and thou didst save. Thy word of praise to courage me. The kings of earth shall thank thee, Lord, for they have heard thy wondrous word. They shall come with songs of praise, for great and glorious are thy ways. O Lord enthroned in
Amen. Praise thee for thy truth and grace. So, tawagin na po natin ang ating deacon na siyang mangangaral ng banal na salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Okay, bago po tayo dumako sa pinakasentro ng ating panambahan, dako ho tayo sa ating pong palagiang panalangin bago tayo magsimula. Also, binabati namin ang aming mga bisita ngayong araw na ito. Tama ba ako? Si Saida Batallones. Tama ba ang aking sabi? Welcome sa aming pong panambahan. At ganyan po si Ronald Alan Mercado. Brad, welcome sa aming pong panambahan and we are hoping na sa mga susunod na Sunday ay makasama namin kayo. Tayo po yung manalangin para sa ating pong pastoral prayer. Ama naming Diyos, muli, papuri at salamat po sa umagang ito. At dalangin pa namin, O Diyos, na nawa nga po ang iyong pong banal na Espiritu Santo ang sumaaming kalagitnaan. At ito nga po, O Diyos, ang tumulong sa amin upang ang aming pong panambahan, ang aming mga awitan, ang aming mga panalangin at gayon din po ang aming mga papuri at salamat ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Nawa nga po, Ama, pagpalain ng bawat isa at gayon din po dinadalangin na nawa nga po kami pumarito na may sapat na paghahanda, naka-tune in ang aming mga puso't isipan sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan, at higit sa lahat, Ama, sa pag-asa na sa araw na ito, ang iyong po, Lord, mensahe, ang iyong pagpapalang spiritual ay sumaaming lahat. Muli, Ama, kami po'y dumadalangin sa mga bagay na yan sa banal na pangalan po ni Jesus at dalangin rin po, O Diyos, ang pangangaral ng aming pastor sa Moonwalk. Kung nga po, O Diyos, ang siyang manguna sa kanya as he leads, Lord, sa Sunday School ng Moonwalk at ganyan po, Lord, sa kanya pong pagpapahayag ng inyong mensahe sa oras ng kanila pong panambahan regarding sa kanila pong anniversary ngayong araw nito. At dalangin rin po namin, Ama, na nawa nga po'y gamitin mo ang pangangaral na yon para sa kaligtasan ng mga hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay sa iyo. At hindi mo, Lord, kalakas ng espiritual para sa mga mananampalataya. Dalangin rin po namin, Ama, ang panambahan ngayon sa mga pangangaral po mamaya ni Brother JM, evangelistic sermon. Ikaw nga po, O Diyos, ang siyang manguna sa kanya. Pagpalain siya, Lord, at ganyan din po, Lord, ang mangunguna sa panambahan mamaya. Lord, ang patnubay mo po ay sumakandilan. Muli, Ama, dalangin ang mga bagay na yan sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 John chapter 3. Babasahin ko po ito sa Tagalog o sa English. Babasahin ko po ito sa Legacy Standard Bible. At sundan nyo lang po sa inyong mga sariling salin. 1 John chapter 3 verses 13 to 19. 1 John chapter 3, 13 to 19. Do not marvel, brothers, if the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. The one who does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. By this we have known love, that he laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for the brothers. But whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth.
And by this we will know that we are of the truth, and will assure our heart before Him. So may isang psychiatrist, kilala yung psychiatrist sa Amerika, nagngangalang Stephen Moffitt. Sabi niya, sa kanila po raw pong mga research na kanilang nakikita na ang isang tao na naghahanda o nag-iisip na patawarin ng sino mang nagkasala sa kanya o gumawa ng pang-aabuso sa kanya o nag-take advantage sa taong ito, kadalasan raw ang mga taong ito ay nakakaramdam ng final na solusyon, nakakakita ng final solution sa kanilang nararamdaman. At ang mga tao na natutong magpatawad sa kabila ng anumang ginawa na bagay sa kanila na hindi maganda, anumang uri ng pang-aabuso ito, ay nakaramdam raw o nakatagpo ng kapayapaan ng isip at ng damdamin. So dito makita ho natin, even without using the Word of God, science mismo, medicine mismo ay nagpapatotoo na ang pagpapatawad ay isang bagay na kailanman ay hindi maitatatawa at palagi ang may mabuting epekto. So ito po ang mensahe natin sa oras na ito. So the reminder not to marvel, verse 13, true forgiveness is true love. Number 3, the true brotherly love is sacrificial. And number 4, the command on how to show our love for brethren. Si John Calvin, and I quote, sinabi niya, no one may presume to approach God and ask forgiveness who is not pure and free from all resentment. If we are withholding forgiveness from those who have truly and humbly sought our pardon, then we are claiming rights for ourselves, to which we have no title. We are saved by God's grace, and that reality must show itself in all our actions. If we have been forgiven by the Lord Jesus in Christ, we will forgive others. So dito sinasabi ni Calvin na kung ikaw ay hindi marunong magpatawad at sasabihin mong nagpatawad ka dahil sa iyong sariling karangalan, nagkakamali ka. Dahil ikaw ay nagpapatawad kasi pinatawad ka lamang ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo lamang ang siya nga pong tunay na may karapatan at may kapangyarihan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. So, number 1, the reminder not to marvel. Napansin niyo ba na kadalasan sa mga New Testament, palagi ang sinasabi ni Apostol Paul, ni Apostol Peter, at ngayon si Apostol John, sinasabi nila, huwag kayong magtaka, huwag kayong magulat, huwag kayong manggilalas kapag kayo bilang isang Kristiyano ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Maaring pagsubok yan regarding sa trabaho, maaring pagsubok sa mga kaklase mo sa school dahil magkakaiba kayo ng paniniwala regarding sa kung may Diyos ba, wala. Or maaring pagsubok yan o isang bagay yan na struggle mo sa loob ng tahanan. Maaring meron kang hindi kasundo sa bahay mo. Maaring hindi mo kasundo ang iyong magulang. Maaring hindi mo kasundo ang iyong kapatid na lalaki o kapatid na babae. At maaring ang pagsubok na yan ay ang mga magulang mo. Nangyayari ang mga bagay na yan at hindi na-spare ang mga Kristiyano sa bagay na yan. Kaya sabi ni John, huwag kayong magulat kung nangyayari sa inyo yan bilang isang Kristiyano. Diba? Ang binanggit nga niya dito na halimbawa, bakit pinatay ni Cain si Abel? Kasi masama ang gawain ni Cain. Hindi siya sang-ayon sa kabanalan na pinapakita ni Abel. Kaya pinatay niya si Abel. Dahil kung kung mabuti si Cain, magkakasundo sila ni Abel. But hindi, sa halip ay kanyang pinatay ang kanyang kapatid. Sa anong dahilan? Because Abel is doing what is right in the face or in the eyes of God.
Gumagawa siya ng mabuti dahil yun ang gusto ng Diyos. Kaya muli, paalala sa atin, kung ikaw ay isang Kristiyano at kine-claim mo at sinasabi mo isa kang tunay na Kristiyano, huwag kang magulat kung ikaw ay dumaranas ng mga pagsubok o mga iba't ibang uri ng trials dahil ikaw isang mananampalataya. Siguro kaya sinabi to ng mga apostol, ang bagay na ito ay sa maraming kadahilanan. Maaaring iba kasi ng mga panahon na yon, particular sa panahon natin ngayon, di ba? Dati, may inaawit tayo, anong kinakanta natin lagi? Ang buhay ng Kristiyano ay laging masaya. Talon-talon pa tayo nun, di ba? Buti, hindi bumubukas yung manipis na flooring natin dun sa garahe, no? Talagang tuwan-tuwa tayo doon. Kasi yun ang thinking natin. Pag naging Kristiyano ka, sasaya na ang buhay mo at di ka na makakaramdam ng kalungkutan, hindi ka na makakaramdam ng anumang pagsubok sa buhay. Pero hindi po. No? Mali yung kanta. Nung naging Kristiyano ka, di ba? Nagkaroon ka ng maraming struggle. Struggle against sin, laban sa kasalanan. Dati okay lang sa'yo pag sinabing nung high school kami, cut classes tayo. Okay lang sa akin. Sige. Sabi ko, di ko naman gusto yung teacher na yun. So, magkakating classes kami. Pero, ngayong Kristiyano ko na, alam mo na hindi tama yung ginagawa mong yun. No? During exam, ang ganda ng cheating arrangement namin. Okay lang. Kasi lahat ng may alam, nakapaligid, doon sa isang grupo na kukunti ang alam. No? So, pasahan ng sagot. Ako, nahuli ako doon, pero nailusot ko. No? Ganun ako kasama dati. No? Yung mali, na itatama ako. Ganun. Pero, ngayong Kristiyano ko na, alam mong mali. Hindi tama. So, kung ikaw ay napapersecute, nagsasuffer dahil isa kang Kristiyano, magalak ka. At muli, paalala, huwag kayong manggilalas kung kayo'y nagsasuffer bilang isang mananampalataya. Kinakamuhian tayo ng mundo. Bakit? Kasi nga, yung ginagawa natin ay hindi katulad ng kanilang ginagawa. At isa na nga dito, yung pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Sa mundo na mga hindi Kristiyano, hindi mananampalataya, kayang-kaya, no? Minsan baka yung mga Kristiyano rin, no? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong magpatawad. Baka hanggang ngayon, no, sinasabi mo, pinapatawad mo na yung kapatid mo o yung churchmate mo, nagkasala sa'yo, o yung kasama mo sa bahay, pinapatawad mo na, pero hindi mo ma-restore yung tunay na saya ng relationship sa kanya. No, para mag-asawa lang yan. Nagkasala si lalaki, Han, sorry nagawa ko yan. Okay na, sige na, pinapatawad kita. Pero nakagawa si lalaki ng kasalanan, hindi katulad ng una niyang kasalanan. Lagi ka naman ganyan eh. Di ba? Sabihin sa'yo, paulit-ulit ka humingi na sorry, pero lagi ka naman nagkakasala. So, bibilangin niya, no, magpa-flashback siya o throwback siya, simula nung kinasal kayo, hanggang sa ngayon, yung mga kasalanan mo noong time na yun. Kaya sa isip-isip mo, kala ko ba pinatawad mo na ako? Pero nakakaya niyang i-recall yung mga mali na yun. Pero hindi yung ganun sinasabi sa atin dito. If we forgive, sabi dito, dapat ito ay ayon sa sinasabi ng Biblia. Hindi ito dapat katulad ng pagpapatawad na superficial. So sa ikalawang message natin, dito tayo tutungo ngayon. Bakit? Bakit hindi dapat superficial ang ating pagpapatawad? Because true forgiveness is true love. Ito ay pagpapakita ng tunay na pag-ibig. Verses 14 to 15. Sabi dito, di ba? From death, na-transfer kayo ngayon sa life o sa buhay. Ibig sabihin, from sinners, mula sa pagiging makasalanan, inilipat ka ng Diyos sa pagiging banal o pamumuhay ng may kabanalan. From sinners into holy light. So, dapat tayong matutong magpatawad. At ang dahilan nga nito ay upang ipakita sa iyong mga kapatid o sa mga kasambahay mo, kaklase mo o kaopisina mo na tayo bilang isang mananampalataya ay nakahandang magpatawad.
Hating your brothers or sister is equal to murder. Di ba sa Matthew, binanggit yan, nasabi, hindi, kinamumuhian mo yung kapatid, kinamumuhian mo yung kapwa, then wala kang pinagkaiba sa isang mamamatay. We will sin, magkakasala tayo, magagalit tayo sa ating mga kapatid. Yet, kung ang banal na espiritu ay nasa atin, hindi tayo mananatili sa pakiramdam o sa feeling, sa damdamin na galit sa kanila, maaring sabi natin, no, baka forever, no, maubos na yung tao sa mundo, galit ka pa rin sa kanya, pero kung isang tunay na mananampalataya, hindi mo i-withhold, hindi mo pipigilin, at hindi mo ipagkakait ang pagpapatawad sa taong nagkasala sa iyo. If we hate our brothers or sisters, we are no better than a murderer. Matthew chapter 5:21 to 26. Matthew 5:21 to 26. Ano context dito? Sinasabi dito, hindi ka nga pumapatay, pero namumuhi ka naman sa kapatid mo, at dinadalangin mo o siguro sinasabi mo sa isipan mo, dapat nga mawala ka na kunin ka na ni Lord no, sa tindi ng galit mo sa Kanya. In wishing ill sa Kanya, sa mga taong hindi natin mapatawad, we are aligning ourselves with death and are thus opposed to life in Christ. Nagiging kabaligtaran ka nang pinopropose ng sinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na dapat tayo nabubuhay saan? Sa kabanalan at hindi sa kasamaan. So anong puntos natin dito? If we are harboring hate to other Christians, then perhaps our salvation ought to be questioned. Kung hindi mo mapatawad ang kapatid mo, hindi mo mapatawad ang ka-chargemate mo, hindi mo mapatawad ang kaopisina mo, hindi mo mapatawad ang kaklase mo, o hindi mo mapatawad ang mga magulang mo dahil sa nagawa sa iyo nung bata ka pa, well, it's time na siyasatin mo ang sarili mo. Questionin mo ang pagiging Kristiyano mo. Are you truly a believer? Are you truly a Christian? So anong hamon sa atin ito? Meron ka bang kapayapaan knowing na meron kang hindi settled o hindi naaayos na karelasyon sa iyong kapwa mananampalataya? Patuloy mo bang iniipon ang mga nagagawa niyang pagkakamali sa iyo? Do you intentionally avoiding, no? Iniiwasan mo ba siya na makausap siya? Or intentionally, na hindi siya makasama sa isang lugar o sa isang fellowship dahil galit ka sa kanya? Do you recount all the wrongs that he or she has done to you? Kahit na sinabi niya na patawarin mo ako sa pagkakasala ko. Muli, no, sa Matthew 18:21-22, Matthew 18:21-22, here I am, I will be reading on LSB. Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sins against me, and I forgive him? Up to 7 times? Verse 22, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So ano ho ibig sabihin to? Anong pakahulugan ni Kristo dito? Let's paraphrase ito ng konti o gawin natin simple. Let us put it in this way, no? Ang sinasabi lang ho dito ni Christ, if we do not forgive, we are saying that our standard, no, yung standard raw natin kung hindi tayo marunong magpatawad, ay mas higit, mas nakakaangat kesa sa standard ng Diyos ng paraan ng pagpapatawad. It is like saying, Lord, yung standard ko mataas
Kaya hirap akong magpatawad. No, imagine that it's pagyayabang sa harapan ng Diyos. You are saying to God, I'm much better kesa dun sa mga panuntunan mo o yung panukat mo. We are exalting ourselves as better than other sinners in the Lord's eye. Pinapakita mo, parang andito sinasabi mo, hindi naman ako katulad ng ibang makasalanan. Masigit ako sa kanila. Much better ako sa kanila. Brother and sisters, ask the Lord to help you. No, kung ganito ang iyong ugali o pag-uugali, tulungan ka ng Diyos, tulungan ka ni Kristo na siyasatin ang iyong puso upang makita kung ano na ang kalagayan ng iyong puso. Yes, komportable ka not having or not granting forgiveness sa kapatid mo na humihingi ng kapatawaran. Something is wrong with us kung ganito tayo. If you presently hate someone, gawan mo ng paraan, ipakita mo na katulad ng message sa atin, ipakita mo na mahal mo siya. Pakita mo sa araw na ito na yes, pinatawad mo na siya at hindi siya dapat mag-alala. Pagpapatawad sa kanya ay kung patuloy natin na i-withhold o hindi natin ibibigay sa mga tao na humingi ng kapatawaran, pinapakita lamang po natin na hindi tayo tunay na Kristiyano. Bakit parang napakahirap sa atin magpatawad? Yes, nasaktan ka. Yes, nagawan ka niya ng hindi mabuti. Pero, always remember, brethren, pinatawad ka rin lang ni Kristo sa iyong mga kasalanan. At sino ka para magmalaki sa iyong mga kapatid o mga kapwa na humihingi ng kapatawaran. I remember, di ba, mayroong isang UP student, hinold up ng mga kapwa niya, yung mga kabataan, kaso napatay itong UP student na to. No, binigay, sabi ng mga witness, ibinigay na nga po yung mga pera, tsaka yung relo, sinaksak pa rin. At mga kabataan din ng mga suspect. Then, sabi nung magulang, nung isang suspect, patawarin niyo na po kami. Sabi, kung ang Diyos nga ho ay nagpatawad, bakit hindi kayo? So, anong sagot nung namatayan? Gawin mo akong Diyos, papatawarin ko yan. So, anong ibig sabihin nitong taong to? Hindi ako Diyos kaya hindi ko kaya magpatawad. Hindi niya nakikita na kung ang Diyos ay nagpatawad, ibig sabihin nito, kung ang Diyos na pinagkakautangan mo ng lahat-lahat, kung ang Diyos na nagbibigay ng pangangailangan mo sa araw-araw, kung ang Diyos na tumutulong sa iyo upang makapamuhay ka ng may kabanalan, pinatawad ka sa mga kasalanan mo, and yet, ikaw hindi mo kayang magpatawad. So, yun po yung ibig niya sabihin doon. No? Sa mga tao po na hanggang ngayon ay wala pang kaugnayan kay Kristo. Sa mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa nasisipagsuko ng kanilang buhay kay Kristo. Yes, alam mo ba na ikaw din ay kailangang mapatawad sa iyong mga kasalanan? You need to come to Christ to ask forgiveness for your sins. Kailangan mong lumuhod sa harapan ni Kristo at buong puso mo na hingin ang kanyang kapatawaran. We are all sinners at tanging si Kristo lamang ang makakapagpatawad sa iyong mga kasalanan. Yes, may nagagawa kang kasalanan sa kapwa mo, humingi ka ng kapatawaran, pero ang kapatawaran na yan ay hindi yung kapatawaran na ibibigay sa iyo ni Kristo sa oras na ikaw ay lumapit sa Kanya. Ang kapatawaran na yan ay magdadala sa iyo tungo sa walang hanggang buhay. Tungo sa kapayapaan sa iyong relasyon kay Jesus. Yan ang forgiveness
na ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Kristo. Maliban lamang na ikaw ay gumawa ng paraan para magsisi sa iyong mga kasalanan, habang buhay kang maninirahan o nabubuhay sa ilalim ng poot ni Kristo o ng Diyos. Magsisi ka ngayon, repent now, bago maging huli ang lahat, bago mo ma-miss, bago mawala sa iyo ang pagkakataon, ang napakahalagang pagkakataon na ma-reconcile kay Kristo. Magsisi, repent. Yan ang palagian rin panawagan ng Biblia. Then sa ating pong ikatlong message, the true brotherly love is sacrificial. So how? What kind of love we have to show to our brothers or to our brethren? Verse 16. Diba? Sinabi dito, it is sacrificial. If you forgive those who wrong you, this is only show that you love Christ. And it is a proof that you are abiding in the life that Christ wants us for us. Sa John chapter 10, di ba? Ito yung sinabi ni Kristo tungkol sa mga nag-i-inquire sa Kanya. John chapter 10, verse 10. John chapter 10, verse 10. Sa LSB version, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. No, ito yung nais na buhay ni Kristo sa atin. No, kaya tinuturuan niya tayo, kaya sinasabi niya sa atin, matuto kayong magpatawad. Bakit? Kasi isa ito sa pamamaraan, isa ito sa pagpapakita na ikaw ay tunay na mananampalataya at ikaw ay may buhay na walang hanggan kagaya ng aking ninanais sa bawat mananampalataya. True brotherly love was shown by Jesus through dying for us. When Christ forgives you, He no longer holds your sins against you. No, ito po, no, ang tunay na pag-ibig ay pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. Si Kristo po, tandaan po natin, ang ipinalit sa iyo, imbis na ikaw ang ipako sa krus, ano ang ginawa ng Diyos? Itinanggal ka niya doon at si Kristo ang ipinalit para sa iyo. Si Kristo ang ginawang tagatubos, replacement para sa iyong mga kasalanan. At kung hindi mo papakita ang pagmamahal sa iyong mga nagkasalang kapatid na humihingi ng kapatawaran, hindi ka sumusunod sa kautusan ni Kristo. Diba, Christ, nang tayo po ay mag-repent sa ating mga kasalanan, Christ no longer condemns us. At ito rin po ang dapat natin gawin. Kung sinasabi po natin na ang ating isang kapatid ay pinatawad na natin sa kanyang kasalanan, hindi mo na siya dapat i-condemn, hindi mo na siya dapat nasisihin pa bakit niya nagawa yung kasalanan na yon. Yes, pinapatawad mo siya. And that's all. Tunay man o hindi ang tunay o hindi man tunay ang kanyang repentance, well, siya ang mananagot noon sa harapan ng Diyos. So, when Christ died, show us what is a true brotherly love. Our fellowship with Him is no longer distracted. So, ito po yung pagpapakita sa atin ng ating Panginoong Kristo ng mga tunay na brotherly love. Bakit? Because ang ating pong Panginoong Kristo, sa Kanya pong pagpapakita nito, ninanais niya na tayo rin ay igawin ang bagay na yon. True brotherly love means laying down our lives for Him or her because Jesus gave Himself for us. We are called to follow the example ng ating pong Panginoong Kristo. At last ladies fellowship, nagkaroon ng medyo biruan dito nang makita natin na ibig pala sabihin ng brotherly love ay you are willing to die for that person. At marami ngayon tumatawag sa akin na Deacon na lang at saka Kuya Danny na lang, nawala yung brother. Ay ko, bakit kaya?
Nung malaman nilang ganun pala meaning nun Oy, Deacon Dan. Dati, Brother Danny. O kaya, Deacon, Brother Dan. Ngayon, Kuya Danny, Deacon. Ay, wala yung brother. Well, hindi po naman ibig sabihin nun na palaging nangangailangan ng sacrificial na, isasakripisyo mo ang buhay mo. Pero, this is biblical at marami pong Kristiyano. Remember World War II? Si Bonhoeffer, ano ba first name ni Bonhoeffer? Isa siya. Isa siya sa mga example ng tao na isinugal ang kanyang buhay alang-alang sa mga Kristiyano. Willing siyang mamatay para sa mga kapatiran. At marami pang ibang Christian na German. Kaya wag po kayong isipin nyo, napakasama ng Germany during World War II. Hindi po. Marami ring Kristiyano doon. Napakarami. At sila, itong mga Kristiyano na ito, sinugal nila ang kanilang buhay, willing silang mamatay para sa mga kapwa na Kristiyano, wag lamang mahuli at ma-persecute yung mga Christian na ito. Especially yung mga Jew. Itinago nila yung mga Christian, itinago ni Bonhoeffer yung mga Kristiyano. Tinulungan niya makaalis ng Germany. Pero hindi siya tumakas. Nanatili siya doon. Sadly, nasama siya doon sa mga pinagbintangan na nagplaplano ng kudeta or assassination ni Adolf Hitler. Kaya isa siya sa mga pinapatay. At the irony of this, pagkamatay ni Bonhoeffer, 1 week after ng pagkamatay niya, tapos na yung gera. So, kita niyo yung sakripisyo na yan. 1 linggo na lang. Tapos na yung gera. Naparusahan pa siya ng kamatayan at siya'y namatay. Alang-alang sa mga kapwa niya, Kristiyano. So, dito pinapakita sa atin ng message natin na hindi naman palagi ang kailangan isakripisyo mo ang buhay mo alang-alang sa mga kapatiran. Pero ito yung kaya po nabanggit natin na sacrificial kasi ito po ay nangangailangan ng aksyon, ng gawa. Dapat tulungan natin yung mga kapatiran na nangangailangan. Gaano man ka-dangerous ang bagay na ito. Katulad ng ginawa ni Bonhoeffer. Katulad ng ginawa ng isang kapatid natin ng panahon ng pandemic, willing siyang mag-travel. Maihatid lamang yung mga ayuda during pandemic sa mga kapatiran natin na nangangailangan. Ito po yung nangangahulugan na mag-respond tayo sa pangangailangan ng ibang tao. Kung nangangailangan man ito ng ating oras. Mga kapatid, kung ang tao nagkasala sa atin ay nangangailangan ng tulong, dahil siya'y pinatawad mo na, dapat mo rin siyang tulungan. Dapat tayong matuto ng mayroong pasyensya, ng mamuhay ng humility sa bawat isa. Dapat tayo na mamuhay ng mayroong paggalang, mamuhay tayo with compassion sa ating mga kapatiran, sa labas man ng iglesia o sa loob man ng iglesia. Then, number 4, the command on how to show our love for brethren. And dito po yung last message. Ang utos kung paano natin ipapakita ang pagmamahal sa ating mga kapatiran, verses 17 to 19, if you forgive your brother or sister, then this only means that we are showing the richness of God's mercy to us in Christ Jesus. We are showing this love not by words. 1 John chapter 3, verse 17 to 18. 1 John chapter 3, verses 17 to 18. But whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? But by work, little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. Pakita raw po natin ating pagmamahal sa ating mga kapatiran sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang po sa salita. So ano dahilan? To know if we are in truth and to have peace
in our heart before God. Ibig sabihin po nito, kung tayo po'y natututong magpatawad, kung tayo po'y marunong magpatawad, kapag tayo'y dumalo sa ating mga pananalangin, personal man, corporate man, o anumang uri ng pananalangin, tayo ay may kapayapaan. Anong uri ng kapayapaan? Kapayapaan na diringgin ng Diyos ang ating hihilingin ayon sa kanyang kalooban. Walang hindrance. Wala kang iniisip na hindi ko maipag-pray ang taong to kasi galit ako sa kanya. Nahihirapan ako. Pero pagdating sa mga tao na kasundo mo, ang dami mong naipag-pray sa tao na yun. Kayang-kaya mo. Pero pagdating sa tao na nakaalitan mo, hirap na hirap ka. So ito pong ibig sabihin to, you will have peace, may kapayapaan ka na ipanalangin ng mga taong nagkasala sa iyo dahil natuto kang magpatawad. Pinatawad mo siya. So mga kapatid, sabi natin, parang napakahirap ng bagay na ito, no? Isang tao na nagkasala sa iyo, napakasakit ng ginawa sa iyo, yet, papatawarin mo. Pero ang puntos po natin dito, true love is active. It responds to the needs of brethren, whether they are physical, emotional, or spiritual. Tayo ba mga kapatid, willing tayo makinig sa mga personal na struggle ng ating mga kapatid na lumalapit sa atin at nakikinig tayo, or pag sinabi ng isa na, ate, may personal struggle ako eh. Ay, lapit ka kay pastor, alam niya yan. Makaka-counselang kanya. Well, let's listen, no? Makinig tayo sa kanila. Alalahanan po natin na si Kristo ay binigyan tayo ng biyaya upang magpalakasan sa bawat isa. It is the love of Christ should motivate believers to love others and to live a life that honors God. So forgiveness is not always easy, but it is not optional. Hindi yun choice. Okay? So yun po ang tandaan natin. Let us all remember Christ died for us. Ito po yung nangangahulugan na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, at ito ang tinuturo sa atin ni John. Kung mahal mo ang kapatid mo, sister mo na naka-offend sa'yo, dapat patawarin mo siya. Katulad ng pagpapatawad sa iyo ni Kristo. By loving and forgiving one another, you can only show that you are keeping Christ's commandments. Love, even to the point of self-sacrifice, this is the point of commandment. For Christians, proof of deliverance is love toward others after the example of Christ. Ito po ay kabilang rin po dito yung mga gawa, pagkilos, at pagbibigay ng mga tulong material sa mga kapatiran. Our obedience gives us confidence in prayer and trust in God's judgment. This obedience includes our belief in Christ and love for one another. Let us look at our hearts today. Ito ang challenge sa atin. And see where we might be resenting people who have asked for our pardon. Humingi na ba ng patawad ng taong ito, pero hanggang ngayon ay hindi mo pa siya mapatawad. Then, brethren, let us seek by God's help to stop holding their sins against us. Huwag po tayong magtanim ng galit, huwag tayong mag-ipon ng galit laban sa ating mga kapatid. But instead, lagi natin tignan si Kristo. Nasa kabila ng napakadami nating kasalanan, napakabigat ng mga kasalanan natin, pinatawad tayo at namatay para sa ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, tunay nga po na granting forgiveness to those people who offended us is not that easy. Mahirap. At every time, Lord, na makakagawa ang taong to ng another offense, ay tukso na bumabalik sa aming isipan ang offense na nagawa niya dati. And Lord, may you help us through your grace na ma-overcome
ang ganitong uri ng kamalian, ang ganitong uri ng weaknesses o ganitong uri ng struggle. Lord, through your grace, we are praying na grant us the strength na makapagpatawad sa mga tao na tunay nga po na nakasakit sa amin o naka-offend sa amin. At nawa nga po, O Diyos, sa tulong ng iyong biyaya ay tunay na ma-exercise namin ang ganitong mark o tunay na kahulugan ng pag-ibig na nagpapatawad at tumatanggap, Lord, ng repentance ng mga tao nagkasala sa amin. Muli, Ama, yan po yung mga samot dalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Salamat, Deacon Danny, sa matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Maglaan po tayo ng ilang saglit, maaga pa naman, para ating pong pagbulay-bulayan yung mensahe na ating napakinggan. So, salamat muli sa Diyos, sa Kanyang mga salita. At i-brotherly love, no? Sana sa ating pakikinig kanina ay lalong napagtibay yung doctrine of one another sa ating kalipunan. So, kapag pinag-uusapan yung pag-ibig, hindi nawawala palagi, no? Nabanggit na rin naman kanina dito, yung sumunod na talata lang, o yung kabanata doon sa 1 John, 1 John 4:19. We love because He first loved us, no? So, nagbibigay diin sa pag-ibig ng Diyos sa atin na siyang ugat, foundation ng ating ability, na mag-express ng pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya o higit sa lahat sa ating Diyos, no? So, yun. Bilang pagtugon sa ating napakinggang mensahe, tumayo po tayo, awitin natin yung isang angkop na himno, Blessed be the tie that binds. So, isang hymn na nagpapahayag sa atin kung ano yung nag-uugnay sa atin bilang mananampalataya. Ito yung pag-ibig at pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus.
longs to see the day. Sorrow, toil, and pain, and sin we shall be free, and perfect love and friendship reign through all eternity. Amen. Please remain standing. Awitin po natin yung doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tawagin po natin si Deacon Ray para sa benediction. Let us all be seated, mga kapatid. And let us pray. Tunay, aming Panginoon, na ang pagpapatawad ay isang utos mo at hindi namin dapat ito ipagwalang bahala sapagkat ito ang naging dahilan kung bakit ibinigay ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na ibinigay niya, Panginoon, ang kanyang sarili upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Sapagkat ito ay nagpapaalala sa amin na sinabi ng inyong mga salita, that greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Kung kaya't itinuring kami ng aming Panginoon, hindi lamang mga kaibigan, kundi kanyang mga anak. At ibinigay niya, O Diyos, ang kanyang sarili upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, kung kami man ay nagkait ng aming pag-ibig, ng aming pagpapatawad sa aming kapwa o mahal sa buhay, naway patawarin mo kami at tanggapin namin, O Diyos, ang iyong awa at habag. Nagpapasalamat kami, aming Panginoon, sa iyong mga salita at sa iyong lingkod na ginamit sa likod ng pulpitong ito. Dalangin namin, Panginoon, na iselyo ninyo ang katotohanan ito sa aming mga puso at hindi lamang ito manatili sa aming isip, kundi ito'y maging kapahayagan sa aming buhay sa araw-araw. At sa ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap ng walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan, gago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman, at ang lahat ng tao ng Diyos ay magsabi ng Amen. So tayo po ay muli ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa oras na ito at mayroon po tayong mahabang panahon upang makapag-fellowship sa bawat isa. It's only 11:32 this morning. So let's have time to fellowship with one another. At para sa aming mga bisita, muli ay aming mainit na pagtanggap sa inyo sa araw na ito. At sana sa ating mga kapatiran, wag po tayong mag-hesitate na lapitan ng ating mga bisita at kamustahin sila and get to know each other. So tayo po ay tapos na.